God's work always point to Jesus. From the very beginning, up to the end of the Bible, kung babasahin natin, ang lahat po ng mga bagay na ito ay nagpapatungkol kay Jesus sa bawat paggawa at sa bawat bagay na atin pong kailangan na ayusin sa ating mga buhay. So yung mga bagay na ganoon ay atin pong makita. So the work of God always point to Jesus. Pag yun po ang ating nakita, maunawaan natin ang Diyos. Pag nating nakita na ang bagay na Kanyang ginagawa at ang ating mga natututunan ay patungkol sa Kanyang nais mangyari sa ating buhay, amen, ay madali po natin na mauunawaan ang ating tinanggap na ang ating Panginoong Yesukristo. Bago po ako naging mananampalataya, so marami pong mga tanong sa akin pong isipan, patungkol sa aking buhay. Ano po yung aking existence and purpose? What will I become? Di po ba ganun ang mga tanong nyo noon din sa inyong mga nung bata pa tayo at hindi natin alam ang purpose pa natin sa buhay? Yan po ang mga tanong ko. Ano ba? Bakit ba ako nag-exist? Amen? Ano kaya ako magiging? Ano kaya ang gusto ng Panginoon na maging ako one day? Ano talaga ang purpose ng buhay ko? Amen po ba? Amen? Anong tunay na purpose ng buhay ko? Ano ang nangyayari sa buhay ko? Di ba na itatanong yon? O marahil ngayon, di ba? Madalas yun na ang natatanong, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Amen? At ang tanong, ano ba talaga ang ginagawa ng Diyos sa aking buhay? Lahat ng mga tanong na ito ay nagkaroon po ng kasagutan sa aking buhay when I met Jesus. Everything changed. I started to understand gradually. Amen? Not instantly na-revealed lahat sa akin. No, gradually, I was able to understand all the answer to these questions. Amen? I can see now the work of God in my life. And all these works leads me to be in my purpose sa existence ko po dito sa mundo. My existence is not only to be a pastor. My existence is to be a good father, a loving husband, a faithful friend. Lahat ng mga bagay na yun, I can see myself sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon because He's always pointing me to the finished work of Jesus. Minsan magugulat kayo, bakit ganoon? Di ko pa rin talaga maunawan. But when you study, the Word of God is always pointing us to Jesus. Amen? So yun po ang ginagawa sa akin. All these questions, gradually, parang liwanag na, oh, ito pala existence ko. Gano'n ka pala kumikilos sa buhay ko, Lord. So gradually. So makikita natin ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay. And for sure, it will lead us to our purpose. Amen? Kung hindi yan patungo doon sa iyong destiny, at ibang daan yan, hindi yan po paraan ng Diyos. Malinaw naman po siguro yon, di ba? Kung ang destiny natin ay doon sa tinatawag natin na kay Kristo, the saved life, doon sa heaven. At ang ating mga daan ngayon na tinatahak ay hindi patungo doon. I'm telling you, that's not the right thing to do. Because that's not leading you to your destination. Amen po ba? So kaya po, maganda na aralin natin. So if you want to unfold kung ano nangyayari sa iyong buhay, huwag ka matakot. Kailangan mo makita. Pag hindi mo alam ano nangyayari sa iyong buhay, hindi mo mahaharap yan. Ano mang bagay ang hindi mainam na nangyayari sa iyo, at kung hindi mo yan naharapin, at iyong iiwasan, ano pong gagawin sa iyo yan? Susundan ka lang. Hindi naman hiwalay sa iyo yan. Susundan ka lang ng mga bagay na iyong iniiwasan at hindi yan matatapos. Kung hindi mo haharapin, hindi yan magwawakas. Amen? So we need to face ang mga bagay, pangit man o maganda, kailangan harapin natin. Amen? Amen po ba? So paano mo haharapin? Yun ang tanong. Paano ko nga ba haharapin? Saan manggagaling ang kapangyarihan na ito upang ma-overcome ko lahat ng mga bagay na aking pinagdadaanan? Hello? You can read the Bible and you will see what you're going to do. But I don't really think
that you will gonna make it without the revelation of what Christ has done sa iyong buhay. I doubt. Even if you read the Bible, ulitin ko po, and you can see all the things na dapat mong gawain, but without the revelation of what God has done for you, hindi mo yan magagawa hanggang ikaw ay mawala. Kaya merong humihinto, pagod na. Wala naman kasi nangyayari. So ang buhay niya ngayon, nandun lang sa mga nangyayari sa kanyang paligid. No, your life ay wala dun sa mga nangyayari sa iyong paligid. Your life is Christ. That's why, pag nakita mo yon, nakakapagpatuloy ka. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, you will never stop praising and singing worship to God, whether you are in bad or good situation sa buhay mo. And if the time will come, at puno ka ng pasasalamat sa Panginoon, whatever you're going through, I'm telling you, you can see the glimpse of the finished work of our Lord Jesus Christ in your life. Amen? Amen po ba? So kaya po patuloy nating kilalanin. Let's unfold. Ask God to unfold what's going on sa ating pong buhay. Let's face every challenges. Amen? With courage and boldness that God will never leave us and God will never forsake us. And His love for us is more than enough. Amen? Amen po ba? So you must come to our Creator. Kung gusto mo maunawaan kung anong klase kang nilalang, you need to understand who created you. Kailangan mong pumunta sa iyong Creator and ask your Creator, what's going on in my life? God will unfold it to you. Amen? At kapag pumunta ka sa iyong Creator at nag-uumpisa kang magtanong sa Kanya, ipapaliwanag niya kung anong klaseng tao ka, anong nangyayari sa iyong buhay. And you began to understand, kaya pala, hindi pala dapat. Dahil may kaunawaan ka kay Kristo, unti-unti mong magagawang tanggalin ang mga bagay na pinapakita niya sa atin na hindi maayos. May kausap pa po ba ako? Amen po ba? But all these things sa ating pong buhay, amen, you must know Him so you will understand how He is working in your life. Kailangan natin siyang makita, matutunan, makilala ang ating Diyos upang sa ganon makita natin at malaman kung paano siya kumikilos sa ating pong buhay. But this is the catch. Amen? So everything God will do for you and will do to you will only be through our Lord Jesus Christ. Ulitin ko. Everything God will do for you and to you will only be through our Lord Jesus Christ. Totoo ba yun? Amen? So kaya pag nag-uusap tayo at wala si Kristo sa gitna, lagi ko po sinasabi, uwian na. Because Christ is the center and the object of our worship. Amen? Kaya po, ang sabi ng Panginoon, if you want to know the work of God, lagi po natin nadadaanan to, or maybe twice na, in John 6:29, in New King James Version, ito po ang sabi ng Panginoon. Panginoong Jesus, siya mismo nagsabi, Jesus answered to them, this is the work of God. Ano po ang trabaho ng Diyos? That you will believe in Him whom He sent. Hello? Ang work ng Panginoon sa buhay natin, lahat ng Kanyang ginawa mula sa umpisa, ay bagay na kung saan encourage ka na paniwalaan ang Kanyang isusugo. Kaya nga from Genesis up to Malachi, lahat siya ang prophecy about Jesus. Kasi pag dumating siya, patungkol yan sa Kanya. So in the beginning, it's already pointing to Jesus. And sa Revelation, yung nakikita nyo nakasakay sa kabayo, siya rin yun. So everything, natuturuan tayo ng Panginoon, bagay na gagawin niya sa iyong buhay at gagawin niya para sa iyong buhay, it's all through Jesus Christ. At ang trabaho ng Diyos is you believe in Him whom He sent. So ang trabaho din natin bilang isang mananampalataya, we will just continue the work of God. We will
encourage people to believe also to the one He sent. Tama po ba? Ano ba ang trabaho ng Panginoon? Ang tayo ay i-convince niya na maniwala sa kanyang pinadala. Sino po ang kanyang pinadala? Si Jesus. So anong tanging work ng Panginoon na kung gusto nating gumawa ng mga bagay na banal, ang ipagpatuloy ang kanyang ginawa. To convince people to believe in Jesus whom God has sent. But how? Hindi naman po ako pastor. Your life speaks too loud. Your action speaks volume. Through that, nadadala natin sila sa paniniwala kay Kristo Jesus. Tayo po ang merong potensyal na makagawa ng mga bagay na ito. Alam niyo po bakit? Kasi tayo yung nakakarinig. Tayo ang nakakaalam. Tayo yung may potensyal upang sa ganon maipakita natin na merong Diyos na ibinigay ang Diyos sa atin, ang Diyos anak upang tayo ay masalba sa tiyak na kamatayan. Tayo dapat na nakakarinig ang siya maging example ng mga bagay na ito. So it doesn't really need na kailangan magaling kang magsalita. It doesn't really need also na kailangan mayaman ka. All of us have our own testimony. Amen? Your life speaks volume. That's very true. Amen? So kaya po ang Diyos, ini-encourage niya tayo. Doon nire-require niya sa atin yung mga bagay nito because He's working in us and He will work through us. Hindi po nawawala yun. And our existence ay unti-unti mo nakikita na meron siyang value. Lord, salamat ha. Dahil dun sa kapatid ko. Alam niyo po, totoo lang, pag ikaw ay nagbibigay ng oras, yung meditation nga namin ni Michelle, those who refreshes others, they are going to be refreshed. Pag nagbigay ka ng oras, nag-advise ka, actually, hindi ikaw yung may problema, pero pagka nagawa mo yung mga bagay na yon, ikaw ang uuwi ng mas magaan ang pakiramdam. Amen? Because you know, there is someone has been lifted up from the burden na kanya pong pinagdadaanan. Di po ba yun ang puso ng Ama? Mula sa langit siya ay bumaba upang sa ganon, pasanin niya ang mga bagay na hindi natin kaya. So with those time na ibibigay po natin sa kanila, we'll spend with them, ay malaking bagay na po iyon. Amen? So yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Everything that we do should point to Jesus. Everything na ating ginagawa, maging sa trabaho, should point to Jesus. Amen? But you're giving all the glory sa Panginoon. And it will reflect the true Christian na nakakarinig ng salita, not hearer of the word, but doer of the word. And not hearer only. Amen? Isaiah 41:10. But from the very beginning, even this is a old covenant book, makikita po natin na ang Diyos ay siya mismo nagpo-propasay. No? The Bible says in Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Sino po dito ang merong takot sa kanyang puso? Lahat tayo nakakaranas ng takot minsan. Pangamba. Nag-uumpisa doon sa bagay na nakikita mo na hindi kaya ng iyong abilidad. Doon lahat nag-uumpisa yan. Because ang tawag doon, you're looking at yourself na limited lang ang iyong abilidad. Well, I'm not saying na hindi po totoo yung mga bagay na yun in reality, but you have God. Amen. But you have God who can sustain you, who can always provide, who can always give you things na kailangan mo. So tandaan po natin yon. Ang takot, nagmumula lagi yan sa pag nakita mo ang iyong sarili na limitado ka. Doon nag-uumpisa, hindi ka naman natakot ka agad, wala na mangyayari kasi hindi ko kaya to. And that's good. Pag nakita mong hindi mo kaya, there's a good news. There's someone who can do it. Amen? So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So ito lang po ang gusto kong kunin para ipakita sa inyo na ito'y patungkol kay Jesus. Amen?
So do not fear, for I am with you. Ang sabi ng Panginoon. So do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. And let's unfold these verses na ibinigay po sa atin ng Panginoon na atin pong pag-uusapan. Don't you know that fear and being dismayed ay may kinalaman yan sa iyong paniniwala, sa iyong pagkakilala sa Panginoon? Sa mga narinig natin nung una pa lang mga katuruan, lahat ng nangyayari na yan, pumapasok ang fear, no, dahil nakikita natin, nakasandal yan sa ating dating paniniwala, na pagka meron tayong ginawang hindi tama at nakikita natin na parang bumabalik na, natatakot ka na. At ang takot, hindi pa nangyayari, nasa isip mo pa lang, pero nangyayari na sa iyong buong katawan. Yung kinakatakutan mo, hindi pa dumarating, pero yung epekto nun, nangyayari na sa iyong buhay. Tama po ba? Because you allow fear na pumasok po sa ating mga puso. So meron tong kinalaman sa ating pong paniniwala. So it's better, and this is the right thing to do, to have a right believing. Amen? So when we have this right believing about God, knowledge about the true God, hindi po tayo magkakamali sa ating pong mga desisyon sa buhay. So po, fear and being dismayed. Bakit ka nadidismaya minsan? Bakit ka nadidisappoint? Sino po ang nadidisappoint dito minsan? Pag hindi na meet kung ano ang iyong preference. Amen? Disappointed tayo minsan. Or pag nakita natin, wala na akong pag-asa, hindi ko na ito kaya, nadidismaya tayo. Gusto na natin sumuko. But the Lord says, do not be dismayed. So paano mo gagawin lahat ng mga bagay na ito, kapatid? Kung sasabihin lang na pa, huwag ka matakot, kasama mo ako. Ano ang magbibigay ng kapangyarihan sa iyo doon? Ano ang magpuprove sa iyo na kasama mo nga talaga ang Diyos? Sa sinabi niyang, huwag kang madismaya. Ako ay Diyos. I am your God. Ako ang iyong Diyos. Paano ka mas nakakasigurado na siya ang iyong Diyos? Pero pag nakita mo na totoo lahat ang sinasabi niya, doon ka hindi matatakot. At nakita mong totoo siyang Diyos sa iyo, doon ka hindi madidismaya. And the Bible says, I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. So kung babaligtarin natin ang bagay na ito, ang sabi nga ng Panginoon, I am with you, so do not fear. So titignan natin, ano ang una mo nakikita? Yung takot o ang Diyos? Doon pa lang gagawa ka pa. Kaya magkakaroon ng bagay sa iyo na parang may gagawin ka upang sa ganun ang takot ay mawala sa iyo. Baligtarin natin kaya. Kung nakapokus ka sa Diyos, sino ang makikita mong una? Ang takot o ang Diyos? So pag meron kang Diyos, ano mangyayari sa iyo? You will not fear. Kung babaligtarin natin, I am with you. Kasama mo ako. Huwag ka matakot. Amen? Ako ang iyong Diyos. Huwag ka madismaya. Pero pag nakita mo, una yung sitwasyon, kaysa sa Panginoon, madidisappoint ka nga talaga. But sometimes, we can overcome those kind of thing that will try to bring us down. Akala natin lagi, hindi, normal lang yan na matakot. Okay lang yan na madisappoint ka, pangit naman talaga ang ginawa. I'm not saying na hindi pwede mangyari sa buhay natin yon. Pero there's a way out. Instead of looking that you have been disappointed because they have not met your expectation, you look at there's God. Na kahit hindi nangyari yun, pwedeng hindi ka madismaya. Hello? Because if you will decide based on your emotion, ano po mangyayari? You will be biased. Because you want to satisfy kung ano ang iyong pakiramdam. Amen? So do not fear, because fear can paralyze a person. Amen? So, I am with you, ang sabi ng Panginoon. Nung sinabi niya ito, pinakita niya ito sa Panginoong Hesus. No, pagkatitingnan natin, ngayon naniniwala na ang mga Israelita na talagang ang Diyos ay nasa kanila. When Jesus was given to them, the Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Amen? So, nung nakita nila si Kristo na namatay sa kanila, yan ang ibinigay ng Diyos. Totoo, nakasama natin ng Diyos. Amen po ba? So ano pa ang kasama natin sa Panginoon? Ang kanyang pag-ibig. Amen? God is love. Ang sabi po, God is love. And you know, He just doesn't possess
love, but He Himself is love. Hindi lang siya merong pag-ibig at dahil may pag-ibig siya, ibinigay niya sa iyo yung pag-ibig. Hindi po ganoon ang ginawa ng Panginoon sa atin. Because He Himself is love, para mapasayo yung pag-ibig niya, anong kailangan niyang gawin? Kailangan siyang pumunta sa iyo. Amen? Kung, let's say, ito yung tubig. Sabihin natin, ito yung love. At ang love na ito, hindi ko pwedeng ihiwalay sa akin. Kasi nga ako mismo ay tubig. Nakuha po ba natin? So kung ibibigay ko ang tubig kay Michelle, hindi ko pwedeng tanggalin lang sa akin at ibibigay ko sa kanya. Nakuha po ba natin? So for God to give His love to us, He need to give Himself to us. Nakuha po ba natin? Because God is love. So ang anong ginawa ng Panginoon? Siya po ay hindi lang pumarito sa atin, siya ay napasa atin. So the love ay totoong nasa atin because God is in us. He's not only with us, He's also in us. Kaya the moment you receive Jesus in your life, you already possess the love of God in you. Amen? At ang good news, ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kung hindi na yon mawawala sa iyo, matatanggal ba ang pag-ibig niya the moment na gumawa ka ng bagay na hindi maganda? Matatanggal ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Hindi. Bakit? Kasi nasa iyo siya. Nakukuha po ba natin? Because God is love. The one who is in you is love Himself. Amen? So, tingnan po natin in Romans 5:8. God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Amen? So sinasabi niyang, do not fear, I am with you. Pag nakita mo ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa iyo, sa iyong buhay, yung sinasabi niyang, I am with you, hindi mo nakikita ang Diyos na malayo. Nakikita mo ang Diyos na nasa iyo. Nakikita mo na totoo, bakit ako matatakot? May pag-ibig ako ng Diyos. Amen? So itong mga bagay na ito, hindi mo lang sila ginagawa, nagkakaroon ng kapangyarihan sa iyo upang sa ganun patuloy mong magawa, malampasan ang mga takot sa iyong buhay. So ang sabi, but God demonstrates His own love for us in this. Sa ano daw po, paano niya ipinakita sa atin? Nung makasalanan pa tayo, siya ay namatay na para sa atin. Hindi ka muna nagpenitensya, hindi ka muna gumawa ng mga penance bago siya namatay para sa atin. He did not require us to do good things first before He died for us. But instead, He wants to demonstrate His love for us all, that while we were still sinners, Christ died for us. So sino po ang namatay sa atin? Para sa atin? Si Kristo. So God's love revealed in Jesus. So that's why I'm always saying, the work of God all points to Jesus. Makikita mo na trumabaho ang Panginoon upang ibigay niya ang kanyang biyaya sa atin sa pamamagitan lahat niyan, si Kristo. Maging ang para sa atin na napunta ang Holy Spirit, dahil pa rin yan kay Jesus. 1 John 4:8. So we have this love sa buhay po natin. Kasi ang sabi po doon, whoever does not love does not know God. Amen? Whoever does not love does not know God. So sino man daw po ang hindi nagmamahal ay hindi niya tunay na kilala ang Diyos. Amen? Tapos because, bakit daw po? Because God is love. So ano pong definition ng love? Love is God. Anong definition ng God? God is love. So the one that you possess is the three person, one of the three person of the Trinitarian God. And that's the Holy Spirit. Amen? God is in us. And the Bible says when He resides in us, He will never leave us nor forsake us. So ang pagmamahal na yon, hindi ka kailanman iiwan. So kapag ikaw ay ni-reject ng ibang tao, binitray ka ng ibang tao, don't worry. I know it's painful, but there is a way out. Because there is a God who loves you more than how other people loves you. Amen?
I'm not saying hindi importante ang pagmamahal ng ibang tao sa atin. But what I'm saying is, na-hurt ka, meron kang fear na baka iwanan ka, baka ganito, mga bagay na ganun. Huwag mong alalahanin yun. Bakit mawawala yung pag-ibig na ibinibigay niya sa iyo? No, the love of God is more than enough. Amen? So, what kind of love is the love of Jesus shown to us? So, ito po yung love na sinasabi niya sa atin. Love one another as I have loved you. Sabi ng Panginoong Yesus, I have this new command sa inyo. Love one another as I have loved you. So ano pong pagmamahal ang ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Ang pagbibigay mo ng oras, ang pagbibigay mo ng bahagi mo sa mga kapatid mo, pagbibigay mo yon ng buhay mo. It doesn't necessarily mean that you need to lay down your life for others, but giving your time, your precious time, when your friend needs you most, that's giving your life. Giving part of your life. Amen? That's giving love sa ating po mga kapatid. And when you have this kind of love sa iyong buhay, this perfect love sa buhay natin, in 1 John 4:18, ito po ang sabi ng Bible, there's no fear in love. Because God is love, there's no fear in God. When you live out kung ano ang meron ka, doon ka nagiging matapang pero hindi arugante. Doon ka nagiging bold pero hindi, anong tawag doon, judgmental. Hello? Bold ka at may courage ka because you know na yung meron sa'yo ay walang takot sa Kanya. Nakukuha po ba natin? Are you afraid na mawala ang mga bagay sa iyo? But when you have God in you, hindi ka natatakot sa mga bagay na yon. Amen? So huwag kang mag-isip ng mga bagay na magbibigay ng takot sa iyo dahil hindi pa yan nangyayari, hindi pa nagiging totoo, hindi pa dumarating what I'm saying, pero sa loob mo, nangyayari na. This is the way of the enemy. That's why the Bible says, there's no fear in love. And God is love. There's no fear in God. Amen? At sabi, but perfect love drives out fear. Gustong-gusto ko yon. Drives out fear. Yes, you might have this fear na nararamdaman mo, nakikita mo sa iyong isipan ngayon, but when you have this love, it will drive out those fear. You don't need to drive them out for yourself. Hindi mo kaya yun eh. Kaya ang iisipin mo lang, Lord, salamat sa iyong pagmamahal. Lord, hindi mo ko iniiwanan. Binigay mo nga ang buhay mo eh. Hindi mo nga pinagkait sa akin. Tapos magugulat ka na lang, bakit ang tapang mo? Nangyari na ba sa inyo yon? Bakit hindi ka natakot na hindi ka makakakita ng trabaho? Bakit hindi ka natakot na kahit ano man mang mangyari sa kumpanya, alam mo na secured ka sa Panginoon? Hindi ka arrogante, di ba? But you are secured because you know that the love of God, that God is in you. Amen? Nararanasan na po ba natin yon? Because fear has to do with punishment. Amen? Yun ang sinasabi natin. Wala pa nangyayari, pinaparusahan mo na ang iyong sarili. The one who fears is not made perfect in love. But you are made perfect in love. So, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, dahil ikaw ay made perfect in love, fear should have no place in your life. You might have fear, but do not harbor fear. So, sino po ang perfect love ulit na ito? Si Jesus ulit ito. So, everything na sinasabi po sa atin ng Bible, it's all about Jesus. Jesus is the perfect love, the perfect sacrifice, the perfect representation of God, because God is love. Amen? Oh, glory to God. Kaya po ang sabi niya, do not fear. For, ano po sabi niya? I am with you. My love will always be with you. Will always be with you. I will never leave you nor forsake you. And then sabi niya, do not be dismayed. Do not be disappointed. Do not worry about these things. Why? For I am your God. So when we hear the word God, what comes first to your mind? Pag sinabi natin God, powerful.
Correct me if I'm wrong. Uy, God yun. Natatakot ka agad kasi lahat kaya niyang gawin. Because He has the power in His hand. Tama po ba? So, sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag kang madismaya, huwag kang madisappoint, huwag mong isipin na hindi mo kaya. Ako yung God na meron ka. I have all the sufficiency in me, and now I am in you. I am your God. So, when you hear this word, it means power. That's why in Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga disciple, but you will receive power. Sabi natin power. When the Holy Spirit comes on you. So ibig sabihin nun, pag dumating ang Holy Spirit sa kanila, siya po'y papasok sa kanila pong mga katawan. Tama po ba? Amen? So yung power na yon, because the Holy Spirit is the third person in one God, ay meron din siyang the same attribute of God. Amen? So He has also the power. The same power as the power of the God the Father and God the Son and God the Holy Spirit. Amen po ba? So yung power na yon, nasa atin din. You don't have the power na ikaw ang gagawa. The power is in you because the Holy Spirit is in you. You merely possess power because of the Holy Spirit, but you don't have power on your own. That's why walking in the Spirit, that's only the time you will gratify the lust. You will not gratify the lust of the flesh. Doon mo lang kakayanin. Because the power is not on your mind. It's in the power of the Holy Spirit. That's why when you walk in the Holy Ghost, you will not gratify the lust of the flesh. Ituro mo ngayon yon. Huwag kang mangalunya, huwag kang magganito, huwag kang magganito. Hindi mo ituro sa Jesus. Walang kapangyarihan yon. Hindi mo ipapaliwanag saan nanggagaling lahat to. Tatama rin yan. Ginawa ko naman, Lord, lahat. Bakit nagawa ko ulit? Hello? But when you understand na ang kailangan mo lang gawin, submit yourself to God. Submit to the power of the Holy Ghost. Let the fruit of the Spirit, amen, ay lumabas sa iyo. You will not struggle in overcoming all this disappointment sa life na to. Amen. So yun po ang sabi ng Panginoon, I am your God. So the God that is nagpaliwanag na siya ang Diyos, kaya hindi ka dapat madismaya, ay nasa iyo siya. Amen? So Romans 8:11, the Spirit of God, the Holy Spirit, who raised Jesus from the dead, lives in you. Literal na patay, binuhay. Magaling bumuhay ang kapangyarihan na meron ang Holy Spirit na nasa iyo. When you give your dreams, yung mga pangarap mo, yung mga future mo sa kamay ng banal na Espiritu, kahit patay yan, magugulat ka na lang. Yung mga bagay na gusto naming abutin noon ni Michelle, di namin kayang abutin. Ginagawa na namin lahat. I don't know kung kay Michelle nag-sink in na yon. But when I realize, ginawa-gawa ko lahat noon, Lord. Talaga naman, lahat, pati yung service ko sa iyo, Lord, sinasabi ko pa sa iyo yun, Lord, na Lord, nasa church ako. Nag-handle akong Bible study, Lord. Ginagawa ko naman lahat ng kaya ko, Lord. Pero hindi ko maabot yung mga pangarap na yon. Mga bagay na kung saan yung buhay na gusto namin ni Michelle. But when we give it all to God, and we don't mind what's coming sa amin pong harapan. We just trust God. Ano man ang mangyayari. Totoo po yung mga bagay na yon. God will do the rest. You just rest. You don't need to do your best. You just rest in the finished work of our Lord Jesus Christ, and God will do the rest. Amen? Amen po ba? So palitan na natin ang motto natin. Sa akin po kasi hindi gano'n, I'll do my best, Lord, you'll do the rest. No, Lord, I'll rest in your finished work and you'll do the rest. Amen. Amen po ba? So yung Spirit na yon who raised Jesus from the dead lives in you. Amen. Ewan ko lang pag nag-singkin sa atin yon. No, pag minsan wala na tayo, Lord, I thank you. Kaya mong buhayin, Lord, ang mga bagay na patay. Amen. Di ba yung attitude natin kung paano natin tignan ang isang bagay?
At pag pinalitan mo ang attitude mo, ang perspective mo, but if you change your perspective, that there is God who can always bring to life every dead situation sa buhay natin, ang perspective mo mag-iiba. And you will live the day with joy and gladness in your heart. Amen? So you have that spirit that lives in you. Amen? Woo! Glory to God. So only after naman ng resurrection ng ating Panginoong Yesus, that the Holy Spirit can dwell in us. So again, this kind of scenario, this blessing na ibinigay sa atin, the Holy Spirit dwells in us now, hindi naman siya pwede mag-dwell sa atin nung nandyan pa ang Panginoong Yesus. So after the promise sa finished work ng Panginoong Yesus, dun lang siya pwedeng pumunta sa ating mga katawan. John 14 verse 26, ito po ang sabi ng Bible. But the Comforter, so sino pa po ang pangalan niya? The Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, and Standby. Amen? So ang sabi niya, Helper, Strengthener. So paano ka lalakas? How God is strengthen us? Because of the Holy Spirit, siya ang ating strengthener. Sino ang ating helper? Ang Holy Spirit din. O sino ang Holy Spirit? Siya rin po ay God. So sino pa rin yun? I am your God. I will strengthen you and I will help you. Amen? The Holy Spirit, ang sabi po dyan, but the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place. Amen? Si Jesus po nagsasabi. Ano bang ginawa ng Panginoon? Hindi niya iniwan ang kanyang mga disipulo at hindi niya pinabayaan. Tama po ba? Hallelujah. In my place to represent me and act on my behalf. So kung gusto mong makita si Jesus, gusto mong maunawaan si Jesus, walk in the Spirit. Amen? Because you're walking with Jesus when you're walking in the Spirit. He will teach you all things. Gustong-gusto ko yun. He will teach you all things. And He will cause you to recall. Hallelujah. Will remind you of, bring to your remembrance everything I have told you. So kung ito'y ginawa niya sa kanyang mga disciple, ginagawa rin po niya ito sa atin. Because the prayer of our Lord Jesus Christ, pinag-pray niya ang bagay na ito sa kanyang mga alagad. At ang sabi din niya, Lord, I pray not only for them. My prayer is also for them who will believe in them. That's why that prayer also goes to us as well. Woo! Thank you, Lord. Palapit ka sa Diyos because God is already in you. So ang iyong pagsamba, ang ginagawa mo lang ay ini-encourage mo ang iyong sarili upang makita mo ang Diyos gaano siya kalapit sa iyo. Amen? So whenever you need God, hindi siya malayo. He is always available. So bibigo ba ang isang taong laging available? Kailan ka binigo ng tao na available? Pag available sa iyo ang kaibigan mo, binigo ka na ba niya? Kailangan kita ngayon. Wala siya kung available siya. Nandun siya. And God is not afar from us. He is very near us. He's in our hearts. Amen? Glory to God. So we just need to know so we can see and we can believe that the Helper, the Strengthener is already with us and will never leave us nor forsake us. Amen. So like the Holy Spirit fruits sa buhay natin, hindi yan pinapractice. Inuulit ko, ang pagiging pasensyoso ay hindi yan pinapractice. Yan ay pinaniniwalaan. Yan ay tinanggap mo na. Ang iyong pagiging mapagmahal, hindi rin yan pinapractice. Hello? Hindi ko pa kaya mahalin yun eh. Hindi po, hindi pinapractice yan. Amen? Yan ay nasa iyo. At sinasabi ko lagi, hindi yan kulang. Dahil kung yan ay kulang, halimbawa, ay hindi ko napagpasensyaan kasi sobra. Kasi konti pa lang yung practice ko sa pagpapasensya. Tapos sinasabi mo na bunga yun ng banal na espiritu. Parang sinabi mo rin na hindi sapat ang bunga ng banal na espiritu. Na hindi kayang lampasan ng mga bagay na binabato sa atin ng mundo. No, patience ay hindi po napapractice para ikaw. Pag pinractice mo ng pinractice, pwede mong gawin yon, pero that's not the fruit of the Holy Spirit. That's the fruit of your labor.
At hindi yun sasapat. Amen? Yung love, yung joy, hindi rin yun pinapractice. O sinabi kasi, kaya nga, di ba, when you have the fruit of the Holy Spirit, consider it pure joy. When you undergo trials, when you have the Holy Spirit, you have this joy. Amen? That's why when you read the Bible, hindi ka mababatas doon. Okay, I consider it pure joy because the Holy Spirit is in me. Thank you, Lord. You will give me joy in the midst of troubles. You will give me joy in the midst of problem. Lord, don't let me, Lord, focus sa nagagawa ng problema sa buhay ko. Let me focus, Lord, sa gagawin mo sa bagay na ito. Amen? Amen po ba? So the moment we understand what Jesus has done, you will understand how the Holy Spirit is working. So pag natutunan mo, nakita mo kung ano ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin, makikita mo ang galaw ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. John 15, verse 26. Ito po ang sabi ng Bible. When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth. Amen? Who goes out from the Father. Ano pong tawag sa kanya? The Spirit of truth. Ang sabi, the law was given to Moses, truth and grace, di ba, came through Jesus Christ. Amen? So siya rin po ay the Spirit of truth. Ang sabi ng Panginoong Yesus, I am the way, the truth, and the life. So the Spirit of truth na ito rin ay patungkol sa isang Diyos. Amen? Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. So when you have the Holy Spirit, every time you walk in the Holy Ghost, every time you do things sa iyong buhay na kasama siya, and you overcome yung inis mo, you overcome yung mga bagay, yung disappointment sa buhay, hindi ka man magbabrag. Ang sasabihin mo lang talaga, Lord, I thank you. Without you in my life, I will not be able to do it. You will know sa iyong very core that's the Holy Spirit working in you because it points you to Jesus Christ. Amen? Amen! Praise the Lord! Hallelujah! So, inote po natin yun. The Holy Spirit always remind us that every victory we have is all by the grace of God. So, pag may victory tayo at sinasabi sa atin na it's all about the grace of God, it's not about me. Lord, binigyan mo ako ng mabait na asawa, magandang employer. Lord, meron akong trabaho. It's not because I am so talented. It's all because of your grace in my life. And then, napo-point out lahat ito kay Kristo. Amen? So ano po nangyayari nun? The grace and the truth of God is being displayed sa atin. And that's Jesus, full of grace and truth. Amen? Though, we can say we are directly involved. Di po ba? Hindi pwedeng hindi tayo involved doon. Kasi ikaw yung nandoon. Tama po ba? Though we are involved directly, physically, mentally, emotionally, spiritually, still, you have been able to do that because of the knowledge you have about Jesus Christ sa iyong buhay. That's why you were able to walk in the Spirit because of the knowledge that you have about Jesus Christ's finished work. Amen? So ano po nangyayari nun? Nagkakaroon ka ng genuine faith. Amen? Kaya po yung victory na yon, naniniwala ako na magpapa-experience sa atin ng true joy. And the last one, ang sabi niya, I will uphold you with my righteous right hand. Amen? I will uphold. So pag sinabi nating uphold, ibig po sabihin yan, sustain, ano pa po? Protect, keep, preserve, nurture, strengthen. And this is again good news. Hindi man ikaw ang kailangan gumawa because it is Him who will keep you, who will sustain you, who will protect you, who will nurture you, who will strengthen you, who will provide for you. He will do all the things that you need in this life. You just need to believe it. Amen? So ano naman po ang opposite ng ano na yan? Ng uphold? Abandon.
hindi kailanman tayo i-abandon ng Panginoon. And you know, sino sinasabi niya, I will uphold you with my righteous right hand? Sino sinasabi niya, I will sustain you with my righteous right hand? Sino po ang kanyang righteous right hand? Ang sabi ni David, I saw my Lord sit, di ba sabi, at the right hand of my Lord. Sino po ang nasa right hand ng Ama? Si Jesus. He will sustain us through the finished work of our Lord Jesus Christ. He will sustain us sa mga bagay na kailangan natin. Kailangan mo ng power to overcome any kind of thing that's trying to put hold sa iyong buhay, to bring you down. Lahat yan. Ikaw na ang maging specific sa Panginoon. I don't know what you're going through, but I'm telling you, walang imposible sa Kanya. He can always bring down every stronghold na meron sa ating buhay. Amen? So everything we need is in Christ. Everything we need is in Christ. So if we have Christ in us, we have everything we need. Amen? Amen po ba? Pag galit ka, anong kailangan mo? Hindi naman po pasensya. Pasensya yung sagot. Pero ang kailangan mo, kapayapaan pa rin. Kaya ka gusto mo matapos yan kasi gusto mo maging payapa. Yun talaga ang gusto natin, ultimately. Tama po ba? Pero lahat ng mga bagay na kailangan natin upang ma-exercise natin yung peace na yon ay nasa atin na lahat. Amen po ba? So everything we need is in Christ. Ang sabi po sa Psalm chapter 23 verse 1, sabi po, The Lord is my shepherd, I have all that I need. Sabi natin all. So sana po pag uwi natin, maalala natin ang bagay na ito. Na kay Kristo Jesus, meron na tayo lahat ng kailangan natin. Hindi ko sinasabing, kailangan ko ng trabaho, meron na akong trabaho. Hindi. Kailangan mo ng trabaho, magkakaroon ka ng trabaho dahil kay Kristo Jesus. Hindi yung mahiga ka na lang, kailangan kong kumain, Lord. Tapos darating na lang yung pagkain sa'yo. No. That's why the Bible is clear. He gave you the ability to get wealth. And that ability now is in Christ. Amen? So dahil siya po ang ating shepherd, I have all that I need. And in John 10:11, Jesus claimed this shepherd sa ating pong buhay. And sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Even his life. Kung kulang pa para sa iyo, kapatid, ang mga bagay na nararanasan mo, even his life, he is willing to give it to you. Ano pa ang kailangan natin? God is so good. Amen? That's why we need to grow more in the knowledge of our Lord Jesus Christ and continually walk in the Spirit. Amen? Did you learn something tonight? Ito po ang iiwanan natin. Ito po yung mangyayari sa atin. Walking in the Spirit will widen. Ibig sabihin, hindi makitid, hindi maliit, hindi limitado. Anong gagawin? It will broaden. It will widen. Ano po ang iwa-widen niya sa atin when we are walking in the Spirit? Our knowledge about Jesus Christ and our experience living victoriously in Christ. Yan ang mararanasan natin. Ang mga bagay na kung sino si Jesus sa ating buhay at ang experience natin living victoriously in Christ. At alam mo, ano mangyayari nun? Only then, I believe this, only then will deepen our trust in God. Do you have a trust issue sa Panginoon? Di ba noon, gusto mo magtiwala pero hindi mo kaya. I'm telling you, you know why? Because you're not walking in the Spirit, but you want to try to trust God. No, you cannot. You're forcing yourself. Kaya disappointed ka. Tapos gagamitin mo yung verse ng Panginoon, Lord, disappointed ako. Sabi mo, hindi ako dapat ma-disappoint. You have already the way out. You have already the means on how to do it. Walk in the Spirit will widen both our knowledge about Jesus and our experience living victoriously in Christ. Only then will deepen our trust in God. Tignan mo, kapatid. Learn more about Christ.
mawawala ang trust issue mo sa Panginoon. Hindi mo nasasabihin sa akin, bakit nangyari sa akin to, Lord? Sasabihin mo pa, all things work together for good for those who love Him. Bakit mo siya nagagawa man? Because you love me first, Lord. I can love you back. It's all because of Him. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah.